Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1988 sa isang bayan na matatagpuan sa Masbate. Tawagin niyo pa ako sa pangalang Dino. Ditong mga panahong ito, ako ay nasa 8 taong gulang pa lamang. At alam ko na iisipin ng iba dyan, dapat sana hindi ko na maalala mga nangyari kasi matagal na yon at bata pa ako. Subalit sinasabi ko sa inyo na hindi mawala-wala ang kwentong ito sa aming pamilya. Walang araw na hindi namin ito pinag-uusapan pagmula nung mangyari ito, kaya naman malabo na makakalimutan namin. Wala na po kaming mga magulang nung time na to at yung ate ko ay ang siya nag-aalaga sa akin. Bali siya ay nasa 19 anyos na. Ako yung bunso at si kuya na sumunod sa kanya ay nasa 15. Pareho na po silang nagtatrabaho at ako ay nag-aaral. Tuwing Sabado at Linggo naman, ako lang natitira sa bahay. Kinakamusta na lamang ako ng kapitbahay namin na tawagin natin sa pangalang Aling Mirna. Minsan kapag wala akong pagkain, binibigyan nila ako at minsan pinapakain na lamang doon sa kanilang bahay. Masaya at payak ang buhay namin sa baryo. Kahit na wala na kami mga magulang. Kahit papaano, natutustusan din naman ni ate at kuya ang aming pangangailangan. Isang madaling araw ng Sabado, nagising ako nang dahil umalingasaw ang isang mabahong amoy na sa buong buhay ko ay noon ko lang talaga naamoy. Malansa at napakabaho. Masakit sa ilong, kaya naman hindi na ako nakabalik sa aking pagtulog. Si kuya naman na nasa tabi ko ay mahimbing ang pagtulog. Si ate naman ay nasa kabilang kwarto at nadidinig kong humihilik at alam kong pagod ito sa trabaho buong araw. Makalipas naman ng ilang sandali ay naisipan kong buksan ang aming bintana kasi sobrang dilim at wala akong nakikitang liwanag. Maliban dito, yung amoy ay parang umiikot lang sa loob ng aming kwarto. At para makalabas, bubuksan ko ang aming bintana. Nang mabuksan ko na nga ito, ay unti-unti namang lumabas ang amoy at pumasok rin ang malamig na hangin. Nakita ko naman na talagang maliwanag ang buwan sa mga sandaling ito kasi medyo maliwanag din ang paligid. Hanggang sa nakarinig ako ng huni ng isang ibon. Napakahina at nanggagaling sa isang puno na nasa loob lang din naman ng aming bakuran. Bago ito sa aking pandinig, pero alam kong hindi ito pangkaraniwan kasi kakaibang kanyang tunog sa lahat ng narinig ko noon. Hanggang sa narinig ko ang isang yapak sa bubong ng bahay na nakatapat mismo sa kwarto ni ate. Kaya naman agad ko nang ginising si kuya kasi sigurado ako na parang mga yapak talaga ito ng isang tao. At nang magising ito, ay agad naman niyang pinakinggan. At nung napagtanto niya na parang mga yapak nga ng tao, ay agad po itong bumangon at nagsabi ito na puntahan daw namin si ate. Pagkarating naman namin sa kabilang kwarto, ay dahan-dahang binuksan ni kuya ang pinto at nakita naming tulog naman si ate. Subalit, meron kaming nakikitang anino sa kanyang bintana na sa mga sandaling ito ay nakabukas ng bahagya. Madaling araw na po sa mga sandaling ito at yung buwan ay medyo malalim na. Kaya naman yung liwanag ay tumatama sa kung ano man ang nasa labas ng bintana. Tapos ang kanyang anino ay pumapasok sa loob at tumatama din kay ate.
Yung ulo kasi ni ate malapit po sa bintana. Si kuya naman ay nakita kong nagdadalawang isip na lumapit kay ate. Alam kong nakakaramdam din siya ng takot at napagtanto ko rin na yung amoy ay talagang nanggagaling sa labas ng bintana ng kwarto. Hindi naman alam ni kuya ang kanyang gagawin at nung nakakita kami ng kamay sa bintana ay dito na kami sumigaw at tinawag si ate. Agad naman itong bumangon at tumingin sa amin sapagkat nagulat po ito. Agad naman siyang tumakbo papunta sa amin nang dahil nabigla ito. Ano yun? Anong problema niyong dalawa? Galit na sabi niya kasi nga nagulat po ito at nakita niya kami na parang natataranta. Lumabas kami ng kwarto at yung huni na narinig ko kanina ay narinig naming tatlo at sabi ni ate, "Tik-tik yan, tik-tik yan." At agad naman kami nagtinginan ni kuya. Dito ko rin napagtanto na kaya pala kakaibang tunog at itong madaling araw ko lang narinig. Yun pala, isa na itong sinyales na merong umaaligid na aswang. Ang ginawa naman namin ay agad naming sinindihan ng lahat ng gasera at nang lumiwanag ang buong bahay ay umupo kami sa tapat ng hapagkainan. Nakiramdam at kinuwento ko naman ang unang mga senyales. Kinilabutan naman si ate at habang lumilipas sa mga minuto ay nagreklamo ito na sumasakit daw ang kanyang tiyan. Ito na rin palang senyales na nagdadalang tao si ate. 19 anyos pa lang siya nung time na to. Hinintay na lamang namin na sumikat ang araw at nung maliwanag na ay agad po akong tumungo sa bahay nila Aling Myrna para humingi ng tulong. Masakit na daw kasing tiyan ni ate kaya naman pinayuhan niya kami na tumungo sa parang sentro ng aming bayan para mabigyan ng gamot si ate. Sinamahan naman niya kami. Kinuwento naman namin sa kanya ang mga naranasan namin nung madaling araw at nang marinig niya ito ay agad siyang nagsabi na wag na daw kaming tumuloy at albularyo daw ang kailangan ni ate. Kasi aswang daw ang dahilan kung bakit sumasakit ang kanyang tiyan. Nang marating naman namin ang bahay ng albularyo ay agad namang ginamot si ate at binigyan ng isang uri ng pangontra. Isa po itong medalyon at tinuruan niya kami ng mga dapat namin gawin para mapalayas ang nambubulabo. Tinandaan naman namin ang mga ito at agad na nagpasalamat sa kanya. Magmula sa araw na ito ay naging alerto kami at sina Aling Myrna ay makikiramdam daw tuwing gabi. Sumigaw lang daw kami at agad nila kaming pupuntahan. Labis naman ang pasasalamat namin sa kanilang pamilya kasi magmula nung pumanaw ang aming mga magulang, parang sila po ang tumayo na kamag-anak namin. Sa lahat ng kabaryo namin, sila talagang tumutulong sa amin. Halos tuwing gabi ay nagpupuyat naman kami ni kuya at nakikiramdam sa paligid. 8 taong gulang pa lang ako nung time na to pero naranasan ko na ang ganitong bagay. Takot man ako pero kinakailangan kong maging matatag. Lumipas lang ilang sandali pero wala pong nagparamdam. At nung mag-aapat na buwang buntis na si ate ay dito na ulit kami binulabo. Isang hapon habang kami kumakain ng hapunan ay meron pong tumawag kay ate sa labas ng bahay. Isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 20 pataas na. Ako yung unang nakakita sa kanya kasi ako nakatapat sa bintana. "Ate, may naghahanap sa'yo," sabi ko at agad naman pong tumayo si ate. Ang lalaking ito ay nakangiti habang nakatingin sa akin. Kumakaway pa. "Sino yan, te?" tanong naman ni kuya sa kanya at ngumiti na lamang si ate. "Papasukin mo dito," sabi ko at agad namang lumabas ng bahay si ate at pinapasok ang lalaking ito. Natawagin natin sa pangalang Kuya Raymond. Nang makapasok na sila ay dumating naman si Aling Myrna at nagtanong kung sino ang aming bisita. At sinabi naman ni ate sa kanya.
Ito ba yung ama? Tanong ng Ale at nakita kong tumango si ate. Diyos ko, mag-aapat na buwan ka ng buntis. Ngayon mo lang pinakilala sa akin. Kayo, ngayon nyo lang ba ito nakilala? Tanong pa ni Aling Mirna sabay tingin sa amin ni Kuya. Pareho naman po kaming tumango at umiling. Nagsabi naman si ate na naghihintay lang daw ito ng tamang panahon. Kasi baka ano daw ang gawin ni Kuya kay Raymond. Ito po kasing si Kuya ay masasabi ko na isa sa mga siga sa aming baryo. May mga pagkakataon na nasasangkot ito sa mga gulo. Pero mabait po yung Kuya ko kahit papaano. Pinaupo naman namin sa Raymond at sinabihan na samahan na lamang kami sa pagkain ng hapunan. Mabait naman po siya at matipuno. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ako sa pagkainan. Pero bago pa man ako makaupo, ay meron akong nakitang lalaki na dumaan sa labas ng aming bakon. Nakatingin sa akin na masama na kung malapit na siguro ako sa kanya, parang sasapakin niya ako. Hindi ko alam kung sino iyon. Basta kasing edad lamang sila ni ate kung pagbabasehan ng muka at pangangatawan. Bandang 6:00 ng gabi ay nagtanong si Kuya kay Raymond kung doon ba siya matutulog sa bahay. At tumingin naman ito ng pahintulot sa amin. Hindi naman kami tumanggi kasi malapit na rin silang ikasal ni ate. Nalaman lang namin ang tungkol dito nung kumakain na kami ng hapunan. At sabi naman ni Kuya, mas mabuti nga na doon na lang siya sa bahay para meron kaming kasama. Pagpatak ng 8:00 ng gabi ay nagsipasok na kami sa aming mga kwarto. Kami ni Kuya magkatabi at sina ate ay nasa kabila. Kampante kami kasi wala na pong nambubulabog sa amin na mahigit 2 buwan. Tahimik ang gabing ito, tipikal. At hindi naman inisip namin na merong aatake sa amin. Di kalaunan ay nakatulog po ako nang hindi ko namalayan. Bandang 11:00 ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Sa maniwala kayo o hindi, napanaginipan ko yung lalaking dumaan sa labas ng aming pakuran. Yung nakatitig sa akin ng masama na para bang sasapakin niya ako. Nakita ko daw na meron po itong hawak na sanggol at wala na po itong buhay. Tumatawa-tawa pa siya habang nakatingin sa kay ate na halos mawalan na ng hininga sa kakaiyak. Nang dahil naman napakasama ng panaginip na ito ay agad po akong nagising. Hinahabol ko rin ang aking hininga at napansin ko na may mga luha sa aking mga mata. Yun pala, umiyak din ako nang dahil sa panaginip kong ito. Walang kaabog-abog ay nakarinig ako ng huni. At ito yung huni ng tiktik na narinig ko bago namin maranasan ang pinakaunang karanasan namin. Hindi naman ako nagdalawang isip na gisingin si Kuya at sabi ko, "Kuya, nandito na naman siya. Narinig kong tunog." At agad naman siyang bumangon. Parang ginawa nga po akong tulay sa mga panahong ito. Para bang ako yung nagbibigay sinyalis kina Kuya na merong nagpaparamdam. Kumbaga, parang ginawa pa akong instrumento nang sa ganon ay maging handa kaming lahat. Agad po kaming lumabas ng kwarto at tumungo sa kwarto nila ate. Ginising namin sila ng walang pag-alinlangan sapagkat alam na namin ni Kuya ang susunod na mangyayari. Nagising naman ang dalawa at nakiramdam kami na mahigit 1 oras. Subalit yun lang, tik-tik lang naman ang narinig namin at hindi na rin nasundan ang tunog. Ngunit bago pumatak ang 3:00 ay merong kumatok sa pinto. Sa lakas ng kanyang pagkatok ay nagdikit-dikit kaming 3. "Aling Mirna, ikaw ba yan?" Tanong ni Kuya at sumagot naman po ng, "Oo, ako to." Na nasa mahinang boses, subalit alam namin na hindi po ito si Aling Mirna sapagkat alam niya kung paano buksan ang pinto kahit na nakalak po ito sa loob. Meron po kasing butas na pwedeng makapasok ang daliri. Nang sa ganun ay maabot ang parang lock para mabuksan ang pinto. Alam po ito ni Aling Mirna. "Kung ikaw yan, buksan mong pinto."
sabi ni ate, at si kuya naman at Raymond ay meron ng hawak na patalim. Subalit lumipas lang ang ilang minuto ay hindi mabuksan ang pinto ng bahay o hindi nabuksan ang pinto ng bahay, at ang ibig sabihin, hindi po ito si Aling Myrna. Ibang nilalang ito na ginagaya lamang ang kanyang boses. Nakiramdam kami ng ilang oras, naging alerto at nawala ang aming mga puyat. At sumikat lang ang araw ay hindi naman nasundan ang kanyang pagpaparamdam sa amin. Dito ko na po inilarawan kay ate ang lalaking nakita ko nung hapon na yon at yung nakita ko sa aking panaginip. At sa maniwala kayo hindi, agad niya po itong nakilala. Pero hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Ayon sa kanya, ito daw ang kanyang manliligaw noon. Hindi pa man niya sinasagot sa Raymond, ay nanliligaw na yun sa kanya. At halos tuwing hapon ay sinusundo niya si ate sa kanya pinagtatrabahuan. Pero hindi daw siya yung tipo ni ate, at nararamdaman din ni ate na merong kakaiba sa lalaking iyon. Nagtitiwala kasi ito sa kanyang pakaramdam, kaya naman hindi niya sinagot. Hindi lang niya lubos akalain na meron itong kinalaman sa mga nangyayari sa amin, at nagtanim talaga ito ng galit. Kaya naman mas minabuti na lamang nila ate na manirahan muna sa bahay ng mga magulang na Raymond. At doon ay wala silang naranasan hanggang sa mga anak si ate. Naging tahimik naman ang bawat gabi sa bahay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang kwento.